Ang oportunidad, Bow. Ano bang oportunidad ang meron sa sitwasyong ito tungkol sa isang malaking pagkakamali? Ano bang oportunidad ang meron sa isang malaking pagkakamali? May mga pagkakamali sa buhay na maliit lang. Nakalimutan mong gawin ang isang bagay. Nagkamali ka ng desisyon. May nasabi kang hindi mo dapat sinabi. May pagkakataong pinalampas mo. Pero may mga pagkakamali rin na malalaki. Yung tipong kapag nangyari, parang gusto mong balikan ang oras at sabihin sa sarili mo, sana hindi ko na lang ginawa. Sana pinag-isipan ko muna. Sana nakinig ako. Sana iba ang pinili ko. At minsan, ang pinakamabigat ay hindi lang ang pagkakamali mismo. Ang pinakamabigat ay ang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip natin. Paano kung hindi ko ginawa iyon? Pero ngayon, gusto kong tingnan natin ang isang malaking pagkakamali mula sa ibang perspective. Hindi na natin babaguhin ang katotohanang nagkamali tayo. Hindi rin natin sasabihing mabuti ang isang maling desisyon. Ang tanong lang natin ngayon ay, ano bang oportunidad ang meron sa sitwasyong ito? Dahil baka ang isang malaking pagkakamali ay hindi lamang isang bagay na kailangan nating pagsisihan. Baka isa rin itong malaking pagkakataon para magbago. Una, ang isang malaking pagkakamali ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong makilala ang ating sarili ng mas malalim. Kapag maayos ang lahat, madaling isipin na kilala na natin ang ating sarili. Pero kapag nagkamali tayo, doon lumalabas ang mga bagay na hindi natin napapansin. Paano tayo humaharap sa problema? Inaamin ba natin ang pagkakamali? O naghahanap tayo ng masisisi? Humihingi ba tayo ng tawad? O ipinagtatanggol natin ang ating sarili kahit alam nating mali tayo? Natututo ba tayo? O inuulit natin ang parehong pagkakamali? Minsan, kailangan talaga nating makaranas ng isang malaking pagkakamali para makita natin ang tunay nating ugali. At hindi naman kailangang maging dahilan iyon para kamuhian natin ang ating sarili. Sa halip, sabihin natin, okay, ito pala ako kapag nagkamali ako. Ngayon alam ko na kung ano ang kailangan kong baguhin. Dahil ang self-awareness ay isang oportunidad. Ikalawa, ang isang malaking pagkakamali ay nagbibigay sa atin ng pagkakataong matutong gumawa ng mas mabuting desisyon. Hindi lahat ng lesson ay natututunan sa libro. May mga lesson na natututunan lamang kapag ikaw mismo ang nakaranas ng consequence. Halimbawa, dati hindi mo pinapansin ang kahalagahan ng pera, kaya gumastos ka ng gumastos. Hanggang isang araw, dumating ka sa puntong kinapos ka. Masakit. Pero pagkatapos noon, natutunan mong mag-budget. Natuto kang mag-ipon. Natuto kang mag-isip bago bumili. Natuto kang magtanong, kailangan ko ba talaga ito? At balang araw, mapapansin mo na ang isang malaking pagkakamali tungkol sa pera ang nagturo sa iyo ng financial discipline. Hindi ibig sabihin na kailangan nating magkamali para matuto. Pero kapag nagkamali na tayo, huwag nating sayangin ang lesson. Dahil kung nagkamali ka na at wala ka pang natutunan, dalawang beses kang nawalan. Nawala ng opportunity. Hindi mo pa nakuha ang wisdom. Ikatlo, ang malaking pagkakamali ay maaring maging oportunidad para matutong maging responsable. Madaling sabihin, kasalanan niya. Kasalanan ng sitwasyon. Wala naman akong choice. Napilitan lang ako. Pero may malaking pagbabago na nangyayari kapag kaya nating sabihin, oo, nagkamali ako. Hindi iyon kahinaan. Iyon ay maturity. Ang pag-amin sa pagkakamali ay hindi nangangahulugang wala kang halaga. Ang ibig sabihin lang nito ay sapat ang tapang mo para harapin ang katotohanan. At kapag natuto kang managot sa sarili mong desisyon, mas nagiging maingat ka sa susunod. Mas iniisip mo ang consequences. Mas pinapahalagahan mo ang mga taong maaapektuhan. Mas nagiging responsible ka sa mga salita at kilos mo. At minsan, ang isang malaking pagkakamali ang nagiging turning point ng isang tao. Ikaapat, ang malaking pagkakamali ay maaring maging oportunidad para matutong humingi ng tawad at magpatawad. May mga pagkakamali na hindi lamang tayo ang nasaktan. May taong nasaktan dahil sa atin. May tiwalang nasira. May relasyon na apektuhan. At minsan, hindi sapat ang sabihing, sorry. Kailangan nating ipakita sa ating mga kilos na naintindihan natin ang ginawa natin. Kailangan nating matutong magbago. At kapag tayo naman ang nasaktan ng pagkakamali ng iba, kailangan din nating matutong magpatawad. Hindi ibig sabihin ng forgiveness na okay lang ang ginawa nila. Hindi ibig sabihin na kailangan mong kalimutan. Ang ibig sabihin lamang nito ay ayaw mo ng habang buhay na dalhin ang bigat ng galit. Minsan, ang pagkakamali ay nagiging pintuan para matutunan natin ang dalawang bagay, humingi ng tawad at magbigay ng tawad. At pareho yung malaking oportunidad para maging mas mabuting tao.
Ikalima, ang isang malaking pagkakamali ay maaaring maging oportunidad para magsimula muli. Ito marahil ang pinakamahirap paniwalaan kapag nasa gitna ka ng problema. Kapag malaki ang naging pagkakamali mo, parang pakiramdam mo tapos na ang lahat. Pero hindi lahat ng ending ay tunay na ending. Minsan, kailangan munang matapos ang isang chapter para makapagsimula ang panibago. May taong nawala ng trabaho dahil sa isang pagkakamali at kalaunan ay nakahanap ng trabahong mas angkop sa kanya. May taong bumabagsak sa negosyo at pagkatapos ay natutong magpatakbo ng mas maayos. May taong nasira ang isang relasyon at doon niya natutunang mahalin at respetuhin ang sarili. May taong gumawa ng maling desisyon noong bata pa siya at ginamit ang experience na iyon para maging mas mabuting magulang, kaibigan, leader, o mentor. Hindi natin mababago ang nakaraan, pero maaari nating baguhin ang susunod na kabanata. At baka iyon ang pinakamahalagang oportunidad na ibinibigay ng pagkakamali. Ang pagkakataong sabihin, hindi ko na mababago ang nangyari, pero mababago ko kung ano ang gagawin ko mula ngayon. At pang-anim, ang isang malaking pagkakamali ay maaring maging oportunidad para maging inspirasyon sa ibang tao. Isipin mo, kung nalampasan mo ang isang malaking pagkakamali at natuto ka mula rito, balang araw maaring may taong makikinabang sa experience mo. Maari mong sabihin sa kanya, naranasan ko na iyan. Nagkamali rin ako. Alam ko kung gaano kasakit. Pero posible kang makabangon. At minsan, mas nakikinig ang tao sa isang taong may experience kaysa sa isang taong puro theory lamang ang alam. Ang sugat na gumaling ay maaring maging source of wisdom. Ang pagkakamaling nalampasan ay maaring maging aral. At ang dating problema mo ay maaring maging gabay ng ibang tao. Kaya kung ikaw ay kasalukuyang may malaking pagkakamali na iniisip, gusto kong sabihin sa iyo, huwag mong ideni ang pagkakamali. Harapin mo. Kung may kailangang aminin, aminin mo. Kung may kailangang hingan ng tawad, humingi ka ng tawad. Kung may kailangang ayusin, ayusin mo. Kung may consequence, tanggapin mo. Pero pagkatapos mong harapin ang lahat ng iyon, itanong mo sa sarili mo, ano ang itinuturo nito sa akin? Ano ang kailangan kong baguhin? Ano ang hindi ko na dapat ulitin? Anong klaseng tao ang gusto kong maging pagkatapos nito? Dahil ang tunay na problema ay hindi lamang ang pagkakamali. Ang tunay na problema ay kung papayagan natin ang pagkakamaling iyon ang maging buong identity natin. Hindi ka isang pagkakamali. Nagkamali ka, magkaiba yon. May malaking pagkaiba sa pagitan ng I am a failure at I failed. Ang una, ginagawa mong identity ang isang pangyayari. Ang pangalawa, kinikilala mong isang pangyayari lamang iyon na maaari mong matutunan. Kaya kung may malaking pagkakamali kang nagawa, huwag mong tanungin lamang, bakit ko ginawa ito? Idagdag mo rin, ano ang maaari kong gawin ngayon? Dahil ang unang tanong ay nakatingin sa nakaraan, pero ang pangalawang tanong ay nakatingin sa hinaharap at doon nagsisimula ang oportunidad. Baka hindi mo mabawi ang perang nawala. Baka hindi mo maibalik ang oras. Baka hindi mo agad may balik ang tiwala ng isang tao. Baka hindi mo mabago ang nangyari. Pero maari mong gamitin ang nangyari upang maging mas maingat, mas matatag, mas responsable, mas mapagpakumbaba, at mas matalino. At baka isang araw, titingnan mo ang dating malaking pagkakamali at masabi mo, hindi ko gugustuhing mangyari ulit yon. Pero nagpapasalamat ako sa lesson na itinuro nito sa akin. Dahil may mga bagay na hindi natin pinili, pero maari nating piliing gamitin. At ang isang malaking pagkakamali ay isa sa mga iyon. Hindi mo kailangang gawing maganda ang nakaraan. Kailangan mo lamang gumawa ng mas magandang kinabukasan mula rito. Kaya kung may pagkakamali kang dala-dala hanggang ngayon, tandaan mo ito. Ang pagkakamali ay maaring maging sugat, pero maari rin itong maging guro. Maaari kang manatili sa pagsisisi. O maari mong kunin ang lesson. Maari mong habang buhay na tanungin kung bakit nangyari. O maari mong itanong kung ano ang maari mong gawin ngayon. At marahil, iyon ang tunay na oportunidad na nakatago sa isang malaking pagkakamali. Ang pagkakataong maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili dahil sa isang bagay na sana ay hindi mo na lang ginawa. Dahil minsan, ang pinakamalaking pagkakamali sa ating buhay ay hindi ang pagkakamaling ginawa natin. Ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi pagkatuto mula rito. Kaya bumangon ka. Huminga ka. Harapin mo ang katotohanan, kunin mo ang lesson, at magpatuloy dahil hindi pa tapos ang kuwento mo. May susunod pang pahina.